Welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng latest update tungkol dito sa dalawang railway line natin, ang PNR South at ang Metro Manila Subway. Pag-isahin na lang natin dito sa isang video. Unang update natin ay tungkol dito sa PNR South na bahagi ng PNR Bicol. Isang good news ang nasagap natin dahil binuksan na ng Department of Transportation ang PNR segment mula sa San Pablo, Laguna hanggang sa Lucena, Quezon. Ito ay may haba na 44 kilometers. Bahagi ito ng PNR Bicol na nagsara noong 2013 dahil sa pagkasira sa linya ng riles ng railway line na ito. Ayon pa sa Department of Transportation ay nailipat na itong mga bagong passenger coaches na nabili ng PNR upang magamit at masakyan na ng mga pasahero mula San Pablo, Laguna hanggang sa Lucena City sa Quezon. Ang segment na ito muna ang pwedeng sakyan ng mga pasahero mula Laguna hanggang Quezon habang patuloy pang ginagawa ang kabuuan ng PNR Bicol Project. Ang segment na ito ay madalawang terminal stations, ang San Pablo, Laguna at sa dulo nito sa Lucena City. 4 naman ang flag stops kung saan pwede kang sumakay at bumaba. Isa sa Chaong, Candelaria, Lutukan at sa Sariaya. So guys, isa itong good news para sa mga nakatira sa Laguna at Quezon dahil binuksan na nga ang segment na ito na bahagi ng PNR Bicol. So pwede na kayong sumakay dyan. Kapag nagawa na at natapos na ang bagong PNR Bicol project, ay madadaanan din naman ang linyang ito. So pansamantala ito muna ang operational na segment ng PNR Bicol. Dito naman tayo sa update sa Metro Manila Subway Project. Ayon pa sa Department of Transportation ay nai-award na ang kontrata para sa Metro Manila Subway. Ang kontratang ito ay may halaga na 62 billion pesos at ito ay napunta sa Mitsubishi Corporation ng Japan. Ang Mitsubishi Corporation ng Japan na nga ang magtatayo ng track work at integrated railway systems para sa Metro Manila Subway. Ang Mitsubishi Corporation na rin ang magdi-design, mag-i-install, magmamanufacture at magdi-deliver ng lahat ng systems na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Ang kauna-unahang subway system dito sa ating bansa ay pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance mula sa Japan International Cooperation Agency. Ang Metro Manila Subway ay magkakaroon ng 17 stations mula sa Valenzuela, dadaan ito ng Quezon City, Pasig City, Mandaluyong City, Makati City, Taguig hanggang sa dulo nito sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Tuloy-tuloy na nga ang progress ng Metro Manila Subway Project at abangan natin kung ano magiging disenyo na gagawin ng Mitsubishi Corporation dito sa kauna-unahang subway system natin. Abangan na lang natin ang mga susunod na updates. Ano masasabi mo sa progress ng proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.